Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Grabe talaga mga kaibigan. Matindi itong binitawan ni Ombudsman Remulla. Talagang tagos sa katotohanan. Paano naman kasi itong grupong Duterte? Pahiya. Oo, matapos sabihin dapat umanong ipatigil ni Pangulong Marcos ang impeachment. Kaya pala, takot na takot itong si Sara Duterte na malantad ang kanyang salin at bank accounts. Wala talagang takas mga kaibigan ang salin at bank accounts ni Sara Duterte matapos handang ilabas ni Ombudsman Remulla ang hiling ng Kamara. Pero sa kampo ni BP Sara, abay isa daw itong malinaw na fishing expedition. Ayon pa nga sa grupong Duterte, dapat daw ay ipatigil na ni Pangulong Marcos ang impeachment dahil sa tindi ng krisis. Tapos dagdag pa ni Sara Duterte, ang mabisang panlaban sa krisis ngayon ay kahandaan. Kaya naman may matinding buwelta si Ombudsman Remulla at mga batikang abogado dito na naman sa pinapakalat ng grupong Duterte. Nako, abangan nyo po yan, lalo na po yung matalinong pagpapaliwanag ng mga abogado na talaga namang durog sa kahihiyan itong grupong Duterte. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Handa na ang Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte matapos silingin ng House Committee on Justice ang mga kopya nito para gamitin sa ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano, mas mabilis na mailalabas ang SALN ng BISE dahil bukas na rin naman sa publiko ang access sa mga SALN ng public officials na nasa ilalim ng tanggapan. Kabilang sa mga hinihingi ng komite ang SALN ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025. Ibig sabihin, kasama ang mga SALN noong termino niya bilang Mayor at Vice Mayor ng Davao City. Pinagsama-sama na rin ng Ombudsman ang mga reklamong natanggap nito laban kay VP Sara na halos magkakapareho. Sumasa ilalim na rin ang mga ito sa fact-finding investigation ayon kay Clavano. Kaya masusi rin anyang babantayan ng Ombudsman ang ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Kumikilos na rin ang Ombudsman para makausap si Ramil Madriaga, ang lumantad na umano'y bagman at dating security aide ni VP Sara. Sinusuri na ng tanggapan ang mga alegasyon at nilalaman ng isinumite nitong affidavit Disyembre nakaraang taon. Because we understand the political ramifications here, no? If the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. So we want to make sure na isa-isa muna. Sa kabila naman ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, magtutuloy pa rin anya ang investigasyon ng Ombudsman dahil hindi naman ipinagbabawal ang parallel investigation dito. Yon mga kaibigan, ngayong handa na nga itong Ombudsman na ilabas ang salin at mga bank accounts ni Sara Duterte. Abay mga kaibigan, to the rescue. Oo, itong mga alipores ni Sara. Bakit daw pilit ginigipit itong kanilang idol? Bakit daw gustong makita ang yaman ng mga Duterte, lalong-lalo na itong si Sara? Sa gitna pa daw mismo ng krisis. Sabi nga mga kaibigan ni DDS Tikia, yung sinasabi niya hindi daw siya DDS pero amoy na amoy naman. Kung siya daw si Pangulong Marcos, dapat ipapatigil niya. Itong impeachment, sabi niya mga kaibigan, pakinggan niyo to. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung krisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics. Ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nagpi-fishing expedition. Tama ba yun? Di ba mga kaibigan, ang linaw sabi ni Malu. Siya daw tong DDS. Wala namang tama sa sinabi niya mga kaibigan sa tingin ko lang. Gusto niyong makialam ang Pangulo? Talaga? Sa usaping impeachment? Alam naman ng lahat mga kaibigan, na walang kapangyarihan ang Pangulong Marcos na ipahinto ang impeachment, hindi siya pwedeng makialam dyan. Pero pagdating mga kaibigan kay Sara, pagpabor sa kanilang amo, abay pwedeng magdesisyon ng ating Pangulo para ipatigil ang impeachment. Ang galing Oo, pag kay Sara Duterte okay lang itigil. Tapos ginagamit pa talaga ang krisis para pagtakpan ang impeachment. Ang galing talaga, Gusto daw ni Malu Tikia mga kaibigan ng accountability. Talaga?
Pero panay sigaw nyo, ginigipit at fishing expedition. Kaya naman mga kaibigan, hetong matinding sagot ni Attorney Mel Santamaria. Ang ganda po nito. Ang ganda ng paliwanag. Pakinggan po natin to. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng fishing expedition? Ang ibig sabihin ng fishing expedition ay isang malawak at walang direksyon na paghahanap ng ebidensya. In short, tsumatsamba ka. So, yun ang fishing expedition. Ang katangian niyan, broad and directionless. So, sa mga batayan na yan, broad and directionless ba itong sinasabing sa pinatandaan natin? Malalaking halaga ang tinutukoy dito. So, meron namang allegation dyan ng confidential funds. Meron namang allegation dyan ng SALN. Meron namang allegation dyan na hindi tumutugma sa sinesweldo, halimbawa, o sa mga ari-arian. At merong allegation dyan na, let's say, yung mga paggagastos ng mga, let's say, 125 million in 11 days. So, nakikita mo, merong direksyon ang pinupuntahan ng Sabina. Hindi ito yung trial and error, no? Hindi ito yon. So, sa tingin ko, mukha namang may direksyon. At sa yugtong ito, since separate department ang House of Representatives at sinabi sa Constitution natin, ang procedure mismo ay sila na ngayon ang magtatalaga, siguro ay nang gusto nila. At I think sapat lang yan dahil malinaw naman ang alegasyon sa articles at may sinusunod silang direksyon. Napakalinaw mga kaibigan. Meron talagang sinusunod na direksyon ng Kamara. Sabi nga ni Kong Luistro mga kaibigan, di ba, maingat sila eh. Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte at ng kanyang mga alipores na itong impeachment na ginagawa, no? Isang fishing expedition na naman, tulad na lamang ng pagsasabina sa mga SALN, sa mga bank accounts ni Sara Duterte. Abay, sablay mga kaibigan. Palusot lang sa kampo ni Sara Duterte. Takot na takot eh, no? Na mabunyag ang mga bank accounts nila. Tapos yung SALN nila mga kaibigan, nako. Tapos may sinasabi pa sila mga kaibigan dito nga sa kampo ni Sara. Wala daw ultimate facts. Talaga ba? Eto, pakinggan nyo to. Pero ano ba talaga ang ultimate facts? Kahit na maikli yan, kahit na mahaba, basta't immediately nakakita ka ng kwento, ultimate facts na yon. Halimbawa, sinabi ko, aking pinaratang, ikaw ay magnanakaw, walang ultimate facts doon. Kasi ano yon? It's just a description. It's just a conclusion. Pero kung sinabi mo ito, si Marta ay kumuha ng 10,000 kay Jose na wala niyang paintulot, tignan mo, may kwento. Ultimate facts yun. At hindi mo na kailangan i-detalye kung ano-ano ang mga resibo, dokumento, testigo, saksi. Hindi mo na dapat i-detalye yun sa isang articles of impeachment o kahit sa anumang angal o complaint o petition. Sapagkat ang ultimate facts, ibang-iba sa evidentiary facts na andito na tayo. Simple. Kaya, ang ultimate facts lang, ilahad mo lang yung kahit na maliit na kwento, pero ang mga ebidensya ay sa hearing na. Kaya ka nagsasampina, nagpapaupo ng saksi, di ba? Nagtatawag ng mga testigo, diyan mo ipoprove yan dito sa hearing o sa mga clarificatory questions na nangyayari. So, basta't may kwento, ultimate facts. Isa pa, tingnan mo lang yung video, tingnan mo lang yung video ni VP Sara doon sa paratang, doon sa pagbabanta, may kwento, di ba? Ultimate facts. So, therefore, talagay ko naman, may ultimate facts naman talaga. Inila doon ng Korte Suprema ang mga alituntunin at yugto na dapat gawin. At ang isa na nga, dapat daw merong tinatawag na deliberative proceeding. Okay. At doon sa deliberative proceeding, i-verify yung existence ng mga sinasabing ebidensya. No? So ibig sabihin, nasa yugto na yan. Ito na ang last stage doon sa sinabi ng Korte Suprema. Kasi nga dati-dati, ang impeachment, halos basta't makita lang ang dokumento, makita lang ang mga testigo, pwede nang ipasa sa Senado. Pero ngayon medyo dinitalye ng Korte Suprema. At ito na nga, sinusundan na nila. Ako nga para sa akin, medyo nga parang sagaran ito eh. Kasi sa yugtong ito, lang ito dapat likelihood lang ito. Hindi pa ito yung malalimang pagsusuri ng mga ebidensya. Ito ay verification lang kung nahandyan nga ba nag-e-exist ang ebidensya. Hanggang dyan lang dapat eh. Pero ibang ginagawa ng ating House of Representatives, siguro naninigurado para hindi masabihang grave abuse of discretion sila pagdating sa Korte Suprema.
Totoo naman, 'di ba mga kaibigan? Ang ganda talaga. Oo, ng paliwanag dito ni Attorney Mel. Ibig sabihin lang nito mga kaibigan, yung ginagawa ngayon ng Kamara ay naaayon mismo sa bagong rules ng Supreme Court, 'di ba? Pagdating sa usaping impeachment. Tsaka mga kaibigan, ito yung nirereklamo ni Sara Duterte nung unang impeachment, ngayong binago, 'di ba? Pumabor pa nga sa kanya, 'di ba? Yung una. Oh. Pero ngayon mga kaibigan, binibigyan na siya ng hinihingi niyang due process. Oh. Eto na. Pero wala pa rin mga kaibigan. Takot pa din, ang daming palusot. Oo. 'Di ba? Kaya nga matapos malaman ni Sara Duterte na handang ilabas ni Ombudsman Remulla itong mga records na ito, abay biglang may pautot mga kaibigan. Itong vice presidente natin, pakinggan nyo to. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. O, di ba mga kaibigan, naghahanap daw ng paraan. Anong paraan yan, di ba? Baka paraan para makalusot ka sa impeachment mo, no? Ay, nako talaga, oo. Alam nyo po mga kaibigan, no, itong sinasabi ni Sara Duterte, nakahandaan daw sa krisis. Oh. Nakikita natin dito, isa na namang diversionary tactics. Isa na namang paraan para baguhin ang usapan, di ba? Para malito na naman ang taong bayan. Oh, ang layunin kasi nila mga kaibigan makuha yung emosyon ng publiko. Ganyan sila kagaling mga kaibigan, magdrama. Ginagamit yung usaping krisis ng bansa para matabunan yung usapin ng impeachment, accountability na hinahanap natin dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Ganyan sila. Kung makikita nyo ngayon, iisa yung naratibo nila, 'di ba? Bakit pa daw may impeachment sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng krisis? Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding sagot at buwelta ni Ombudsman Remulla. Ang pagsilip ng bank accounts, talagang isa po yan sa isang paraan po yan para managot ang kawani ng gobyerno sa corruption. At wala hong exempted dyan kapag meron pong nakitang dahilan upang silipin ang isang bank account. Siyempre, may mga problema lang po tayo sa pagganap ng mga tungkulin ng ibang tao, patulad po ng council mismo at nung executive director ng AMLA at ng AMLA mismo. Kaya yan po ay inaayos natin na kausapin para mabigay sa atin yung mga impormasyon na kinakailangan. Yan. Para mapanagot natin yung mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yun lang po yun. Mahalaga po yung mga bank account na yan sapagkat dyan po natin makikita kung meron pong tinatagong pera o kaya ang pera ay pinaiikot sa iba't ibang paraan upang magamit ang pera na hindi naman dapat hawak ng isang tao na malamang ay kinupit lamang sa kaban ng bayan. O, di ba mga kaibigan, napakasimple lang naman nun. O, transparency lang naman ang hinihingi ng mga kababayan natin. O bakit tila umiiyak? O, itong mga dilis, itong mga DDS, o, itong mga alipores ni Duterte. O, na kesyo fishing expedition daw yung paghingi ng SALN at bank accounts. Gusto ng mga DDS mga kaibigan maging presidente si Sara, pero SALN at bank accounts ayaw nilang makita. Di ba? Nakakahiya naman, no? Oo. Tapos nakikisabay pa itong isang senador mga kaibigan na bakit daw inuuna ang impeachment sa gitna ng krisis. O eto yung sagot. Kasi ang trabaho naman namin talaga kung anti-corruption, di ba? And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi ko nila pwedeng blankuhin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Yun yung sagot mga kaibigan doon sa mga senador, no, at sa mga alipores ni Duterte na talagang hanggang ngayon ay umaalma. Bakit daw gustong makita yung bank accounts ni Sara Duterte? Oh, bakit daw inuuna pa itong impeachment kaysa sa krisis? Ay nako talaga. Oh. Araw-araw nandito kami, araw-araw kinakausap namin yung mga kailangan kausapin. Nag-case meeting kami. Every day, not every working day,
Minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Pero may mga bagay kasi, kagaya niyan, kung update sa flood cases, hintayin na lang natin pag na-file na, bago namin sabihin sa inyo, yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Kaya lang, natutunan tayo eh. Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya, kami mismo yung pananagutin tungkol sa aming sinabi. Kaya hindi nyo na ako makukuha ng ngayang mga impormasyon kung hindi rin naman tagos sa katotohanan. Tama yun, Ombudsman Remulla. Dapat talaga, tagos talaga sa katotohanan. Kaya nga takot eh. Takot sila mga kaibigan. Pag nakita kasi ng publiko itong mga bank accounts, may possibility kasi na hindi magtugma yung yaman nila, yung pera nila sa bangko sa declared wealth nila, sa SALN. Yun po yun. Kung bubuksan ng bank records, maaring makita kasi kung saan nagmula at saan pumunta ang mga pondo na yan. Takot sila, baka malaman na, bilyonaryo pala sila. At may napakalaking sekretong yaman. Maaring gumuho kasi yung imahe nila na pinakakaingatan na sila daw ay simple, di ba? Kumakain sa karinderya, nakakulambo lang, di ba? Maliit na bahay. Di ba? Tapos tagapagtanggol daw sila na may hirap. Yan yung iniiwasan nila mga kaibigan. At eto yun mga kaibigan, kung bakit takot na takot talaga itong mga politiko. Alam nyo po kasi, alam ng mga politiko, tulad ni Sara Duterte, mga politiko ng Pilipinas, alam naman nila yun nangyari sa dating Chief Justice Renato Corona, mga kaibigan, na impeach, napatalsik siya sa pwesto. Hindi dahil mga kaibigan sa maling desisyon ng korte o kaya naman ng Senado, kundi dahil sa hindi pagdedeklara ng tama sa kanyang SALN at mga dollar accounts. Yun po yun. Ito ang iniiwasan ng sino mang opisyal na nahaharap sa impeachment tulad ni Sara Duterte. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.